Magandang umaga po mga kapatid. Ang ating po mensahe ngayon sa umaga po ito, bagamat karamihan po sa atin ay mga Kristiyano na, pero may mga kasama po natin sa oras na ito na hindi pa sumunod po sa Ebanghelyo ng Panginoon. So magandang pag-aralan po natin ang katanungan, ano kinakailangan kong gawin upang maligtas. For itong tanong na ito, generic eh. Kasi maraming klaseng kaligtasan. Kung kayo may sakit, anong gagawin mo para maligtas sa sakit mo? Kaya pinag-uusapan po natin dito ay kaligtasan sa kalagayan spiritual. Pagka pinag-uusapan po yung kaligtasan, alam mo klase, tayo po'y nasa panganib. Diba, kung tayo po'y nasa isang resort, meron swimming pool, sinasabi swimming pool, meron tinatawag life saver. Ito po isang tao na pag merong nalulunod, ililigtas niya. Bakit yun po ay panganib? Dahil siya'y malulubog. Ano po? Ano bang panganib meron tayo bilang mga tao? So tayo po'y tao, tayo po'y nilalang ng Diyos. Nung tayo po'y lalaki ng Diyos, tayo nilalang sa larawan niya, kasama natin ng Diyos. Ibig sabihin, tayo pinanganak, wala tayong kasalanan, meron tayong relasyon sa Diyos. Tayo kanyang anak, tayo nilalang tayo ng Diyos. Pero pag napating po yung panahon na nagkakaroon tayo ng kaisipan, natututunan natin ang masama at mabuti, at tayo po'y nakakagawa ng mga bagay hindi kalooban ng Diyos. So nagkakaroon tayo ng kasalanan. Pag nagkasala tayo, ito nagpapahiwalay sa atin at ang Diyos. Nagkakaroon ngayon ng balakid sa pagitan natin at ang Diyos. Yan ay walang iba kundi ang kasalanan. Ginawa po sa Old Testament, mga ito'y sa Lumang Tipan, sa kalagayan po ng bansang Israel. Sila ay bayan ng Diyos. Pero nagkasala sila eh. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli sa Isaias, na hindi makapagligtas, hindi mahina ang kanyang pagdinig, na ito hindi makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong magkasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siya na nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pa siya hindi nakikinig kayo. So, anong ibig sabihin? Ang relasyon po ng Diyos at ang Israel ay nasira, nagkasala sila. At ayaw nila manumbalik sa Diyos, sila ay nahiwalay sa Diyos. Sa Bagong Tipan, sa Romans chapter 5, verse 12, kapag tayo po'y nagkasala, tayo namamatay. Hindi po sa kahulugan ng physical na kamatayan, kundi tayo naihiwalay sa Diyos. Ang ibig sabihin ng kamatayan, galing po ito sa salita Grego na thanatos, ang ibig sabihin to be separated. Kaya kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga taong kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kung ito'y physical na kamatayan, bakit may mga sagol na namamatay sa pagkapanganak? Wala naman silang kasalanan. Hindi tumutukoy sa spiritual na paghihiwalay. Tayo na ihiwalay sa Diyos. Katulad po ni Adam, ang sabi ng Diyos, sa araw na kumain ka nun, yung pinagbabawal na buwan ng punong kahoy, ay walang pagsasansalang, mamamatay ka kanya. Hindi naman siya namatay doon sa araw na yun. Pero siya nahiwalay sa Diyos. So pag tayo pinagkasala, tayo po ay nahihiwalay sa Diyos. Nawawala ang relasyon natin sa Diyos. Lahat po ng mga tao nagkasala. Wala sino mga tao pwede sabihin, wala akong kasalanan. Lahat tayo nagkasala. Kahit ang mga Kristiyano, nagkakasala pa rin. Paminsan-minsan. Yung mga Gentiles, sila nagkasala. Bakit? Yung mga bagay na pinahayag ng Diyos sa kanila, pagtungkol sa Diyos, hindi nila ginawa. Pinalitan nila. Alam nila ang tunay ng Diyos, ang kalikasan ng Diyos. Pero ang ginawa ng mga Gentil, sila yung gawa ng mga Diyos-Diyosan. O sila nahiwalay sa Diyos. Mali pong pasibong mga kasalanan na kailang ginawa. Dito sa Romans chapter 1, verse 19 and verse 20. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila.
Yamang ipinayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likahin at sanglibutan ng kanyang walanggang kapangyarihan pagka-Diyos. Bagamat hindi nakikita ay naunawan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang sila'y walang madahilan. So kilala din ang Diyos. Kung sino ang Diyos? At anong tunay na Diyos? Ito'y ipinakita ng Diyos sa mahintin. Hamang Hudyo, binigyan sila isang nakasulat na kautusan. Sa Romans chapter 2 verse 1. So ito mga hentil, alam nila ang tungkol sa Diyos at lahat ng mga bagay na katotohanan na pinayag ng Diyos sa kanila. Wala sila nakasulat na kautusan. Pero yung mga Hudyo, meron sila nakasulat na kautusan. Ano nangyari sa dalawa? Yung mga hentil, sila yung nagkasala. Anong kasalanan nila? Pinalitan nila ang tunay ng Diyos. Sayin natin sa verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila nilalahati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran at mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Nireject nilang Diyos. At po sa 28, verse 28 to verse 32, sinabi ni Pablo ang mga kasalanan ginawa nila sa Diyos. Yung mga Hudyo, ganoon din. Nagkasala rin sila. Sabihin, sa Romans chapter 2 verse 1, ito po ay isang parabagang review ng Diyos sa kanila. Kaya kung wala ka matadahilan ng tao, maging sino ka man na umahatol, sapagkat sa paghatol mo sa iba, ay ang yung sarili ang inahatulan mo, sapagkat ikaw na umahatol ay gumagawa rin ng ganung mga bagay. Hinahatulan ng mga Hudyo mga hentil na mga kasalanan. Pero sa verse 17 hanggang verse 24, kung anong ginawa ng mga hentil, yun din ang ginawa nila. So makikita natin, sa Romans chapter 3 verse 20, lahat ay nagkasala nga at di nakaabot sa kalalati ng Diyos. Yung mga hentil nagkasala, ang mga Hudyo nagkasala. Ang problema, wala tayong magagawa para itas natin ang ating sarili. Kung tayo nagkasala na tayo gagawa ng mabuti, hindi pa rin yung kasalanan mo. Kung hindi mo maliligtas sa mga kasalanan sa sarili mo, sa gawang mabuti, bakit? Hindi nagkasala ka na. Sa kausin ni Moses, gano'n din na makikita natin. Meron sila nakasulat na kautusan. Nagkasala sila at wala itong provisyon ng pagpapatawad. So yung mga nangyari sa mga Hudyo, sila ay nakulong sa kasalanan. Bakit? Walang kapatawaran, ganyan. At dito yung katotohanan, babasahin mo natin yan. Ito yung katotohanan ng Diyos. Pero yung dinaject mo nila yan, silang lagay na kailang sariling katwiran, ganyan. Sa pagkakakalang ito, sariling katwiran, magliligtas sa kanila. Meron silang kanya pagmamalasakit sa Diyos. Sila naglilingkod sa Diyos. Pero hindi ayon sa sinabi ito. Hindi ayon sa kailang sariling katwiran. So hindi sila naligtas, sabi po natin. So Romans chapter 10, verse 3. Sapagkat sa kailang pagiging mahmang sa katwiran ng Diyos, at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid o sariling katwiran, ay hindi sila napasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. So hindi sila naging matuwid. Bakit? Nagalagay sila sa sarili nilang katwiran. So pag-aakala ng Hudyo, kung sila gagawa ng mga bagay na inakakaya mabuti, sila maliligtas. Hindi sila naligtas. So Titus 3:5, basahin mo natin. Hindi tayo maliligtas sa mga bagay na inakakala natin mabuti. Basahin po natin. Niligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa nating ginawa sa katwiran, kundi dahil sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo kanya. Hindi natin mapapatawag sa ating mga gawang iniisip nating matuwid o mabuti, yung mga kasalanan ginawa natin yan. Dahil mananatili pa rin yung ating mga kasalanan na ating ginawa, mga kapatid. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, ang ibig sabihin, ito yung paraan para matanggal ang kasalanan mo. Ito yung siya pa, magitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Yun ay biyaya. Kung tayo po yung magiging matuwid sa katotohanan, hindi ka nagkamalit ng kasalan kahit kailan, hindi mo kailangan ng biyaya. Katulad natin, wala naman tayong ginawang masama.
Hindi tayo nakulong. Hindi natin kailangan ng biyaya ng presidente. Wala naman tayong ginawang masama, kasalanan. Pero yung tao nakulong sa bilangguan, pwede siyang patawarin ng presidente. Yun ay biyaya. Yun ang makikita natin dahil nagkasala ang lahat. Yung munang panahon, yung mga hintit, mga udyo, nagkasala sila, kailangan ng biyaya. Kailangan tayong patawarin ng Diyos. So, 1 Timothy chapter 2, verse 4, gusto ng Diyos ang lahat ng mga tao ay maligtas. Wala siyang kinikilingan. Hindi katulad sinasabi ng iba na may pinili na siya maliligtas at may pinili mapaparoon. Hindi totoo yun. Basahin po natin. Na nagdanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Gusto niya tayo maligtas. Ayon ng Diyos na sino man sa atin ay mapahama. At ang Panginoon, ang biyaya niya kanya, na ibinigay ang kanyang sarili na patubos sa lahat na siyang patotoo sa tamang panahon. Yun ang kailangan natin ng biyaya niyo para tayo po ay maalis mula sa ating kasalanan. Ito po grace. Actually, kailangan kahit favor lang yan. Ito'y binibigay sa atin na hindi natin deserve. Hindi mo tayo matuwid, di ba? Ito po isang puting bagay na binibigay sa atin ng Diyos, pero hindi natin deserve. Dahil tayo makasala, kaaway ng Diyos. Pero yun ang paraan ng ating kaligtasan. Masaya po natin. Sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito sa inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng magawa. Ibig sabihin ng gawa rito, hindi sa pamamagitan ng 100% na pagsunod dahil hindi natin magagawa yun. Upang sino man ay huwag magmalaki. Kung ikaw ay naging 100% na matuwid, hindi ka nagkasala, pwede ka magmalaki. Kaso hindi. Walang tao makagawa nun. Hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Kailangan natin ng biyaya ng kapatawaran ng Diyos na ating Panginoon. So, yung biyaya niya, ito yung plano niya eh. Wala pa nung walang hanggan. Bago lalangin ng Diyos sa kalibutan, nasa kaisipin na niya. Naililigtas niya ang mga tao magkakasala sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang kanyang anak ay mamamatay sa krus. Kanya. John 3:16, sapagkat kayo na lamang pagmamahal ng Diyos sa kalibutan ay binigay niya kanyang bugto ng anak. Upang sa kanyang sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang plano ng Diyos. Yun ay nihanday sa panahon. Hanggang sa panahon na hindi natupad at namatay ang ating Panginoon sa krus. Sa ganung paraan, nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung di ginawa ito ng Panginoon, makukulong tayo sa ating kasalanan. Wala tayong magagawa upang matanggal natin kasalanan yun. Ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoon sino namatay sa krus. Ulitin po natin Matthew 26 verse 28. Sapagkat ito ang dugo ng bagong tipan, ganyan, na nabubuhos para sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, ganyan. So, hindi nabuhos ang dugo ng Panginoon, ng anak ng Diyos, wala tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, ito yung summary ng biyaya ng Diyos. Na ito, pinalo po niya sa panahon, ganyan. Kaya pwede natin tanongin, bakit kailangan niya mamatay sa krus? Para mapaipakilala ng Diyos na siya'y matuwid, ganyan. Meron siyang patayan ng kanyang pagliligtas. Kasi kung ililigtas niya, gusto niya iligtas na walang patayan, hindi siya matuwid, di ba? May paborito siya. Katulad ng sinasabi ng mga Calvinist, meron ang piniling mula pa nung bago lalagay na sa kalibutan ng mga taong maliligtas at sa mga taong hindi maliligtas. Pero dahil ito'y meron siyang ginawang paraan at kondisyon ng kaligtasan, mapapatunayan siya matuwid. Ito yung paraan ng ating pagliligtas. So, sayin po natin, kung mapatunayan sa panahon kasalukuyan na siya'y matuwid, at ito pa siya maging ganap at taga-aring ganap sa tao mayroong pananampalataya kay Jesus. So, yun lamang mayroong pananampalataya sa Panginoon ang maliligtas. At ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, siya namatay
para sa atin. Sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ganyan. Yung sinasabi sa atin ng Pablo. As Ezekiel chapter 8 and verse 20, ganyan. Ang kasalanan ang taong kaluluwa nagkakasala ay siya'y mamamatay. So si Kristo namatay para sa atin. Doon po sa Isaiah chapter 53:7, actually, pwede natin basahin yan sa communion para mapatunayan natin ang dahilan ba't kailangan siyang mamatay. At ang mga sakripisyo na dinanas ng ating Panginoon. Isipin niyo, siya'y ng Diyos, nagkatawang tao. Tapos nireject at pinatay pa ng mga tao ngayon. Hindi natin siya binigyan ng sufficienteng kahalagahan bilang anak ng Diyos. Basahin po natin. Sinong naniwala sa aming bandarinig? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Kanya. Nung dumating ang Panginoon sa lupa, walang matuwing kanya. Siya'y walang anyo, kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. Siya inamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at saray siya kalungkutan dahil siya nalulungkot sa kasalanan ng sa kalimutan. Dahil sabi po sa atin, at gaya ng isa sa pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya hinamak at hindi natin siya pinahalaga. Nireject natin ang anak ng Diyos. Tuloy na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinila ang ating mga kalungkutan, kaya ating tinuring siya na inampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit sinasugatan dahil sa ating pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ng parusa para sa ating kapayapaan at sa pamagitan ng latay ay gumaling tayo. So, bigyan ng kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon. Kung di siya namatay sa krus, sabi nga natin, wala pa tayo kapatawaran sa ating magsawa. Ang kaligtasan sa pamagitan ng biyaya. Yun ang bahagi ng Diyos. Hindi natin bahagi yun. Hindi natin ginawa yun. Ang Diyos ang gawa nun. Ang ating bahagi ay ang pananampalataya. In other words, ando yung biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung biyaya po yun, may kondisyon yun. Kalo ang biyaya may kondisyon eh. Walang biyaya, walang kondisyon. Kung halimbawa, yung mga mahihirap natin mga kababayan, sabi ng gobyerno, meron kayong 4Ps. Meron ka pa rin gagawin para makuha mo yung ayuda. Kung sasabihin ng gobyerno, yung walang mga bahay, kaya bibigyan namin yung bahay, meron ka pa rin gagawin para makamta mo yung bahay na yun. Ngayon din ang biyaya ng kaligtasan. Hindi automatic yan, may kondisyon yan. Ay, kung ikay sasampalataya sa kondisyon na yun, doon ka palang magkakaroon ng biyaya ngayong kanya. So, anong klaseng pananampalataya? Kasi din sa Romans 3:26, tayo po ay inaaring ganap yung mga sumasampalataya. So, anong klaseng pananampalataya? Maraming klaseng pananampalataya. Ang nagliligtas na pananampalataya ay ang pananampalataya sumusunod. Hindi yung pananampalataya lang sa isip, naniniwala, hindi mo naman ginagawa. Ang pananampalataya ay ang pananampalatayang sumusunod. Buta po tayo sa James. Yung mga demonyo, hindi po tayo nagpupura, yung mga demonyo, ay sumasampalataya sa Diyos. Ang mga demonyo sumasampalataya na Diyos sa isa at nanginginig kanya. Ay yung mga tao, di ba naman nanginginig eh. Dito sa Santiago chapter 2, verse 14. Ito po ang ating mababasa. Alam pakinabang ng mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man, na siya may pananampalataya, ngunit walang magawa. May ligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung isang kapatid na lalaki o babae na umuwi ng ubad at kinulang sa pagkain sa araw-araw, ang sasa nyo ay magsabi sa kanila, humayo kayo payapa, magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi nyo binigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang nyo? Kaya ang pananampalataya na nag-iisa, kung hindi walang mga gawa ay patay. Ang pananampalataya walang gawa ay patay. Sa verse 24, nakikita ninyo ng tao inaaring ganap sa pamagitan ng gawa at di sa pamagitan ng pananampalataya lamang. May paksyonon. Yung gawa na sinasabi ni James ay paksyonon. Ang pananampalataya walang paksyonon kanya ay patay kanya.
So ito po, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya sumusunod sa Diyos. At ito isang matuwid na pananampalataya. Tamang pananampalataya na dapat natin. So paano rin sa mga taga-Roma? Sila'y sumunod sa isang uri ng aralan niya na inyong narinig kanya. Nang sila'y sumunod doon sa aral na yun, sila'y naligtas. Sila'y nagsimula maging alipin kanya ng katuwiran. Yun sinasabasahin po natin. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo mga dating alipin ng kasalanan, kayo taos pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng mabuti kanya. So, ito yung matuwid na pananampalataya. Ito yung pananampalatayang gumagawa. Sa Galatians 5:6, sino ang kanyang nag-inaarag sa pamagitan ng kausanayan na iwalay kay Kristo, kundi siyang pananampalatayang gumagawa sa pag-ibig kanya. Ito yung pananampalatayang gumagawa. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, tayo po ay inutusan na lumakad na sa mabubuting gawa kanya. Sa Ephesians 2:10. At sa Philippians 2:10, ganoon din. Gawain niyo ang inyong sariling pananampalataya na may takot at panginginig. Basahin natin. Kaya mga minamahal ko, kung paano lagi niyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit kayo na kayo hindi niyo kasama, ay sa gawain niyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. So may bahaging Diyos, totoo yun. Pero ating pananampalataya, doon sa biyaya niyo, at kondisyon ng biyaya, ay may kaakibat na pagsunod, at ito'y pamumuhay na matuwid kanya, at ito'y gumagawa kanya. So, hindi pananampalataya lamang sa ating kaisipan. Tingnan po niyo sa Old Testament, doon sa Passover. Di ba papatay ng lahat ng panganay sa Egypto? Eh, paano malalaman lang yan kung Ihudyo o hindi? May pinabutos ang Diyos. Yung Passover, may papatayin silang hayop na walang kapintasan. Yan. At yun doon, ipapatin nila doon sa ating pinto. Sa abal ng pinto. Pag nakita yung nangyayang nagkamatayan, lalampasan sila, kaya Passover na niya. Yun ang sabi, yun ang kondisyon, yun ang biyaya. Ginawa ba nila? Ginawa nila. Kaya hindi sila namatay. So, hindi yung mga Udyo, ginawa nila yun. Pinahid nila yung dugo ng hayop, saba na kayo lapinto. Dilampasan sila lang yung nagkamatayan. So, yung biyaya, maliligtas sa mga panganay ng Israel, may kondisyon. Pagpahin kayo ng dugo nga sa abal ng mga pinto. Kung nakita lang ngayon, lalampasan kayo. So, kahit sa Old Testament, ganoon na yun. May biyaya, may pananampalataya, pagsunod. Doon sa kondisyon ng biyaya, sila'y sumunod. Basahin natin. Ephesians chapter 11, verse 28. So, ito yung pangyayari sa Old Testament, pero pinatutunayan ng mga tipan. So, basahin mo natin. Sa pananampalataya, tinatag niya ang Pasko, at ang pagbubisik ng dugo upang huwag silang galawin na mapupuksa ng mga panganay. Pinahid niya nila yung dugo doon sa kayo ng mga haba ng pintuan. Sila'y sumunod. At sila'y biniyaan ng Diyos kung makikita natin. So ito po ang paraan ng kaligtasan. Tayo po'y nililigtas ng dugo. Sa Revelation 1:5, we are washed by the blood of Christ. Sa Matthew 26 verse 28, binasa na natin kanina, na ang dugo ng Panginoon, ng anak ng Diyos, ay nabubos para sa pagpapatawad ng kasalanan ng marami. Pero yung pong bautismo rin, sinasabi sa atin, ito'y nahugas ng mga kasalanan. Siya Apostle Paul, bago siya naging apostol, yun ang nakita natin. Nasabi niya, Ananias, bakit ka kanya nag-aantubili? Tumindig ka kanya. Magpabautismo, tugasan mo yung mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Kanya. So, ang bautismo nag-uwas naman kasalanan. At ang bautismo rin nagpapatawad ng kasalanan. Nung sabihin ng mga Hudyo, nung nagpapatay sa ating Panginoon, Ginoo, kapatid, ang gagawin namin. Sabi ni Pedro, magsisi kayo at ang bawat sa magpapautis sa pangalan sa Kristo, para siya papapatawad ng inyong mga kasalanan at tatagapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Di ba yung dalawang parangan ng kaligtasan? Hindi naman. Sinasabi lang sa atin, yung dugo ng ating Panginoon ay nahugas sa ating kasalanan kapag tayo nabautismuhan. So kaya ano pang gawin natin?
Kahit tumaba pa tayo, kung di pa tayo Kristyano, at di pa natin ginawa yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos, hindi pa rin tayo maniligtas. Hindi pa rin patatawarin ang ating mga kasalanan. Sapagkat, kapag tayo po ay nabautismuhan, tayo nabautismuhan patungo sa kamatayan ng Panginoon. Yun lang po makikita natin dito. Kaya tayo pinabautismuhan. Ito yung pinakahuling step na gawin natin para tayo maligtas. Mabautismuhan tayo sa tubig para siya papatawad ng ating mga kasalanan. O di ba kanya nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan tungo sa kamatayan kanya. Kamatayan ng Panginoon. Anong significance doon? Dahil sa kamatayan ng Panginoon, tumulong kanyang dugo. Ibig sabihin, literally, hindi naman tayo pumunta sa kamatayan niya eh. Pumunta tayo sa epekto ng kamatayan niya ngayon. Ang kapatawaran ng ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Yung makikita natin. Kaya tayo ninibig na kasama niya, may namatay sa atin. Ano namatay sa atin? Yung dati ang pagkatao, yung tao makasalanan. Yun ang namatay sa atin ngayon. Sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, sa pamagitan ng kalalatin ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo naging kasama niya, na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakawin din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. So doon natin makikita ang kahalagahan ng bautismo. Bakit ito nagliligtas? Kung bautismo lang, hindi magliligtas yan eh. Ang bautismo ay may kapangyarihan ng kaligtasan dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Yung sinabi sa inapoy na maguli na may kapangyarihan. Iyan ang ibig sabihin na may isang kapangyarihan magligtas sa ating mga kasalanan. Sa unang Pedro, chapter 3, verse 21. Ito po yung iniaalin tulad yung bautismo sa nangyari sa panahon ni Noe na pinuksan ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan. At ang bautismo na siyang kalarawan ito, kalarawan ng nangyari sa panahon ni Noe, hindi ay nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman. Bakit? Ang tinutukoy ito bautismo sa tubig. Ang tubig ginagamit tayo sa pag-aalis ng karamihan ng laman. Pero ang bautismo kanya, hindi pag-aalis ng karamihan ng laman. Kundi ano? Kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bakit pa naging pagkabuhay ng Panginoon? Dahil nagpapatunay siya ng anak ng Diyos na may kapangyarihan. Ngayon ito pong bagay na ito, ito yung panganyaya actually ng Diyos. Hindi ako, ang Diyos. Inahaya po tayo ng Diyos na tagapin natin ang biyaya ng kaligtasan na ipinagkakalob niya sa atin. Ang problema lang, kung tatanggihan natin yung panganyaya ng Diyos. Kung tayo po ay buong pusong naganda ng isang magandang regalo sa isang kaibigan, at pagkatapos sabi ng kaibigan mo, ayaw ko yung regalo. Ano ang pakiramdam mo? Ikaw ba'y matutuwa? O magagalit? O malulungkot? Ikaw'y magagalit? O malulungkot? O ikaw'y malulungkot? Depende sa personalidad mo. Pero ang Diyos ay malulungkot at magagalit. Dahil tinanggihan natin ang Diyos. Pag tinanggihan natin ang pagkakataon ng kaligtasan, at dumating tayo sa pagkakataon na gusto nating maligtas, pero huli ng lahat, hindi na tayo pakinggan ng Diyos. Dito po sa Kamigahan, chapter 1. Ito, sinasabi nito yung karunungan, kaya sumisigaw kaya sa mga lansangan kanya. Sabi yung karunungan dito yung salita ng Diyos. Ipinapangaral kanya sa mga lansangan. Anong ginawa ng mga Diyos? Sila ba'y nakikinig? Tinanggap pa nila ang pahanyayang iyo kanya? Sa Proverbs chapter 1, verse 20. Ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. So, sumisigaw sa mga panulukan at sa pasukan ng mga pagkong bayan. Kanyang sinasabi, hanggang kailan ang mga walang buwan kayo iibig sa inyong kawalang kahalaman? Hanggang kailan kayo manunuya ay matutuwa sa panunuya? At ang mga hangal ay umuwi sa kahalaman. Sa aking saway, bumaling kayo.
Narito, ibubuhos ko ang Espiritu sa inyo at ang salita ko ipapaalam ko sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag, ganyan. Kaya tumanggi, ganyan. So, tumatawag ang Diyos, sila'y tumanggi, ganyan. Okay na ba yun? So, okay na tayo. Tumawag ko, tumanggi kayo, okay na tayo doon. Hindi. Tuloy na natin. Hindi okay sa Diyos. Papasin natin. At dahil sa lahat na aking payo ay minalan ninyong saysay. At ayaw niyong tanggapin ang aking saway. Ako naman, kanya. Ngayon, malapit na lang mamatay. Gusto mo maligtas. Ano sasabihin ng Diyos? Ako naman ay tatakot sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo, at ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipo-ipo. Kapag ang hirap at tapis ay dumating sa inyo, kumagkang itatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasamot, sabi ng Diyos. Hahanapin lang mabuti, ngunit hindi lang matatagpuan. Sapagkat kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. So araw-araw ang Diyos ay nagkakanyaya sa atin sa pamagitan ng pangaral ng kanyang ebanghelyo. Kung hindi natin papasilin, hindi okay yun. May darating ang panahon ng pag-iinganti ng Diyos at maranasan natin ang pait ng ating pagtanggi. Kung tatanggapin natin ang panganyaya ng Diyos, yun ay mabuti. Walang mawawala sa atin. Malapay mayroong mararagdagan ng pag-asa ng buhay na wala hanggan. Pagdating ng araw, tayo po ay tatanggapin ng Panginoon sa hari sa langit. Pag tinanggihan natin yan, dadalhin niya tayo sa impyerno. Alam po, dapat natin isipin. Kung tayo po'y nasa matinong kaisipan, susunod tayo sa ebanghelyo ng Panginoon. Kung meron tayong pagmamahal sa ating mga sarili, ililigtas natin ang sarili natin. Huwag natin baliwalain ang panyayahan ng Diyos. Na dating araw, magsisisi tayo at tinanggihan natin ang dakilang panyayahan ng Diyos. O sino po sa atin na nakikinig sa oras na ito na hindi pa sumunod sa ebanghelyo, ito na pagkakataon. Dahil di natin lang kung ilan tayo mamamatay. Minsan basta ka na lang mamamatay. May mga tao na mamamatay biglaan. May tao na aksidente. May tao na nagkakaroon na biglang kamatayan. Hindi natin alam yun. So bakit hindi natin tayo sumunod ngayon? Ganyan. Dahil ang regalo lang po natin ay ngayon. Pero kanta today, kaya dahil po alam yung pang-awit na yun. Yun ang samantalahin natin yung ngayon. Bakit? Hindi natin alam kung meron tayong bukas. Yun lang alam po natin ay ngayon. Kaya sabi ng Biblia, yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Di ba natin naalala na? Lumaraos tayo sa araw-araw, etc. Ngayon, ang panahong kanais-nais, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa kawalan, sa next week, next month. Hindi ba natin na kung meron yan eh. Ang sinasabi, ngayon, huwag natin tanggihan ang panyaya ng Diyos. Dahil di natin kakayanin ang pag-iganti ng Diyos at kaparusahan na bibigay sa mga tao na ayaw sumunod sa Diyos. So ito po ang ating mensahe po sa mga po ito. Tayo po salamat po sa salita ng Diyos na ipinag sa atin ng Espiritu Santo na malaman natin ang dakilang mensahe ng kaligtasan. So ibigay natin muna kay Brother Romulo ang pagpapakawit. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.